Magandang umaga sa ating lahat. Good morning sa lahat at sa mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng mundo, di ba? Nakakarating na tayo siguro sa US. May nakarinig ako nun may nakikinig na sa US. Of course, sa Canada, malamang nakikinig rin sila nanay, tatay. Bago pa lang dumating yung linggo na to, each and every one of us. Excited po ba? Amen. Naging excited po ba? Basta pakinggan yung napakaraming sumugat ng amen. Yun na kayong excited. Even ang Panginoon, excited din po na magsama-sama po tayong muli sa araw na ito. And that shows yung eagerness ng bawat isa na makadalo. Na makadalo sa simbahan na ito, na makadalo, makinig sa mensahe ng ating Panginoon. And also, yun yung puso. Pinapakita natin kanina, katulad ng inawit natin kung gaano natin kamahal ang ating Panginoon. Lumalabas yung puso natin. Dahil kung wala yung eagerness, tsaka wala yung puso, nako, pupunta lang tayo rito malamang dahil gusto lang natin makita yung mga kapatid. O di kayong crush. Diba sa Pilipinas, hindi naman ako excuse doon noon. Hindi naman ako excuse doon noon. Punta ako sa simbahan noon, makita ko lang crush ko. At saka, of course, dapat talagang punta tayo rito para sa ating Panginoon. Dahil kung tao lang, hindi Kristiyano. Amen. Parang yung awitin sa Pilipinas, yung cowboy. Ang kawawang cowboy, may baril, walang bala. Hindi ba gano'n ang simbahan na walang puso? May baril nga, walang bala. Mga sundalo, may baril. Walang bala naman. May bulsa, saka na yun. Saka na yun. Kaya magsuwi ka. Hindi kaya, may sidecar, wala namang motor. Gulong lang. May langit, wala namang kasiyahan. May langit na yan. O di kaya, tayo mga Kristiyanong naturingan. Pero, nasan yung puso natin? Kaya natanong ko kanina, excited bang lahat? Dahil ang pag-uusapan natin dito, hindi lang excitement, kundi mas madiin dun mas malalim. Mas malalim. Zeal. Mas malalim po kaysa sa excited na Kristiyano. Hindi lang siya excited, kundi eager. Eager na punta sa simbahan with no conditions at all. Zeal to the Lord. Ano ito ibig sabihin ng zeal sa ating mga Kristiyano? Sa Tagalog, sigasig. Masigasig. Ang tawag po sa Tagalog. Masigasig sa pagpunta sa simbahan, masigasig sa service para sa ating Panginoon. Zeal to God. At basahin po natin yung scripture. For the grace of God, sa Titus 2:11-15, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldliness lust, we should live soberly, righteously, and godly, blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity, peculiar people, or His possession, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority, that no man despise you. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa araw nito muli. Salamat, Panginoon, dahil muling nabigyan ng pagkakataon na tumayo rito at mahihab ang inyong mga salita, Lord God. Pagpalain niyo nga, Panginoon, mga puso ng mga nandirito ngayon at mga nakikinig, Lord. Buksan niyo po ang mga puso nila upang matanggap po ang inyong mga salita at magbunga, Panginoon, sa kanilang mga buhay, sa aming mga buhay,
At kailangan po, Panginoon, ang may manunati. Salamat po muli. Ito po ang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa scripture natin na ito, this is Titus. Pero kung titignan natin si Titus, hindi po yan sinulat ni Titus. Let's start muna sa scripture na yan. At bakit nga ba naisulat to ni Pablo? Si Pablo po. Ang nagsulat na ito, epistle po ito ni Pablo para kay Titus. Dahil may gustong ituro si Pablo May gustong ituro si Pablo kay Titus. At hindi lang para may turo kay Titus, may pasa sa saming lahi hanggang sa darating sa atin. Ginamit yung na maihayag ang katotohanan. This letter ay mga tagubilin ni Pablo. Tagubilin sa pagprioridad. Yung priority para sa simbahan. Yung priority natin. Kaya maganda nga, ang ganda ng mga sagot nyo kanina, sabay-sabay. Very loud din. Diba? And I believe it's from the heart. At hindi lang yun, tagubilin ni Pablo upang itama yung mga maling katuruan. Maling katuruan ng mga Judaizers. At ito rin yung katuruan or tagubilin ni Pablo para kay Titus kung paano magtalaga ng mga leaders na katulad din ng mga leaders natin dito. Na habang tumatagal po ang simbahan na ito, ay may umuusbong ng mga bagong leaders. And yun yung kagustuhan, yun naman ang gusto ng simbahan. Ng simbahan, lalo ng ating Panginoon, ay magkaroon ng mga bagong leaders at mas lalo, yun naman ang di ba, yung ating team noon, stretching the tent. At yun din naman ang hindi lang niya pinasa, yun kasing naging buhay ng paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Until such time na nagtagpo sila ni Titus. Si Titus din naman kasi hindi naman po siya parang sa atin lang. Gentile po siya. Gentile. Yeah. And of course, dumating yung panahon na naging worker po siya, co-worker ni Pablo, kasama ni si Timothy, at siya yung tagapamahala ni Pablo minsan sa Corinto. At nakita natin kung gaano kasi zealous si Titus. Nabasa niyo po ba yung Corinthians? Diba andun siya? Andun siya, nabanggit siya doon. Siya yung kasama lagi ni Pablo, ni Apostle Paul, upang pangalagaan ang Church of Corinth. At nakita natin kung gaano ka-zealous tong kapatid na ito. Masigasig, masipag na masigasig pa. At yun yung naituro ni Pablo kay Titus. At naituro rin naman ng ating Panginoon kay Pablo. At yun din po ang ating matatanggap ngayon. To be zealous. To be zealous. Yan, pagiging masigasig. Kumaga all in tayo doon sa pagpaninilbihan sa ating Panginoon. On fire ang puso natin para maglingkod sa ating Panginoon. O di kaya lalamya. Hindi po ba? Saan tayo? Lalamya o on fire tayo lagi? On fire. On fire. On fire tayo lagi. Para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil kung makikita natin si scripture kanina sa bandang uli, there is a command. Sa 14, zealousness is a command as well. It is a command ng ating Panginoon. In other words, that if we really are God's peculiar people, then we are to be zealous. Dapat maging masigasig po tayo. Wala pong Kristiyanong tamad. Wala pong Kristiyanong lalamya-lamya. Ano lagi yung eagerness niya para pumunta sa simbahan, hindi lang pumunta sa simbahan, kundi makilahok sa kung anong meron ng simbahan. To be zealous for God. Once na naging Kristiyano pa tayo, we must be zealous for God. At ano pong ibig sabihin niyan? If we are zealous for God, then we must be passionate about serving
the Lord. Masidhi, passionate. Napakasidhi dapat natin. And you know what? Yung pagiging masidhi ng isang Kristiyano ay very evident po yan. Kitang-kita po sa isang Kristiyano kung siya po ay masidhi, passionate upang paglingkuran ang ating Panginoon. Kitang-kita po sa attitude, kitang-kita po sa actions. Maliwanag na maliwanag po. Why? Kasi nasiseparate natin, nakikita natin kung sino yung masisipag, sino yung masisigasig sa simbahan. And on the other side, on the other hand, other persons, makikita rin natin kung sino. Mapaghihiwalay ka agad po yan. So we have to be passionate in serving the Lord. And even attending here, that's already a passion. Masidhing pagmamahal sa ating Panginoon. Ang pagpunta na lamang po dito. At yun nga, laging nababanggit ng ating pastor. Hinahanap niya ang ating mga kapatid na nangagkawala. Nawawala sa loob ng simbahan. At nakakalungkot po talaga na hindi dahil wala sila rito, kundi nakakamiss ang mga kapatid na hindi po nakakadalo. Meron namang time talaga para dumalo. Then you can come. Be passionate to come to church. It's a zeal for our Lord. And that's attitude as well. Yung hindi nagsasawa na pupunta rito, that's attitude. A great attitude of a Christian. Colossians 3:23-25. Whatever you do, sabi niya, do your work heartily, as for the Lord rather than for man. Baka naman, hindi na tayo pupunta rito kasi may ayaw tayong makita rito sa simbahan. Hindi lang po dito sa J1, sa Pilipinas, Methodist, JIL, or whatever Christian churches man. Baka naman yung mga kapatid namin po na hindi na nagpupunta ng simbahan dahil ayaw po natin punta sa simbahan dahil ayaw natin makita rito. The church, dapat ginagawa natin yun para sa ating Panginoon. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Jesus Christ whom we serve, not man, mga kapatid. It is the Lord Jesus Christ ang pinunta natin po rito sa simbahan, not man. And of course, pagkakataon natin kung meron man tayong nakasigalot sa simbahan, pagkakataon natin yun para maging united muli. To have peace to that person. That way, having peace to other person yung nakisagalot nyo, you are having yung passion natin in serving the Lord na fulfill po natin. That way, we are passionately serving the Lord. For he who does wrong without partiality, kahit sino yan. So tama lamang. May nakakay ko sa hindi na pupunta. Is it correct? And then what? Ano ngayon ang consequence ng hindi natin pagpunta ng simbahan? O di kaya nandito na tayo sa simbahan, sa loob ng simbahan. Pero yung focus natin nasaan po? What consequence ang matatanggap natin sa ating Panginoon? It might not be now, but maybe later, ang pagpapalo niya. Para sa ating mga Kristiyano. So we must be passionate in serving the Lord. We must be passionate yung pagpunta natin po sa simbahan. Yung excitement na narinig ko kanina, na pumunta dito sa simbahan para sa ating Panginoon. See, you must answer heartily. Do it for the Lord. Yung pagpunta natin dito, you must do it for the Lord. You know what? Itong pagsusulat namin ng mensahe, nung napili yung zeal for me, yung message nito, sabi ko, excited ako para sa mensahe ito. Yung excitement na may sulat ko, kung ko para sa ating Panginoon. Hindi lang po ako, yung mga nagtuturo na po rito. Hindi lang po mga preachers, kundi mga Bible study
teachers, even mga exhorters. But then, yung pagsusulat po natin must be with passion. Yung pagsusulat po natin ng ating mga itinuturo must be with passion sa ating Panginoon. Hindi lang dahil schedule na natin, gagawa tayo ng mensahe. Hindi po. Dapat ay magkaroon po tayo ng passion. Kasi kung yun na lamang yung schedule, nakapagsulat tayo ng ituturo natin because it's our turn already. You know what's the consequence, mga kapatid? Kabado tayo. Nung unang binuksan ang teaching regarding Bible study, kung ano yung confidence, being confident sa Bible study, you know what's lacking is this one, being passionate. Nagkukulang tayo sa zeal in serving God. Kaya kinakabahan tayo each and every time na gumagawa po tayo ng Bible study. Kaya kinakabahan po tayo each and every time na hahawak tayo ng mga instrumento. Kaya kinakabahan tayo each and every time na magpapaawit po tayo dito. Kaya kinakabahan tayo each and every time na mag-exhort po tayo. That's the consequence. Kasi yan, kulang po tayo. We lack zeal of serving the Lord. Yung passion natin. But if we do have that passion, we can overcome that, yung kabado. Yung kakaba, mamaya at maya, bold na siya. Boldness. Yung naisusulat niya ay napaka-bold sa puso ng ating Panginoon. Hindi sa puso at damdamin. Yun ang nangyayari din kapag hindi tayo passionate sa ating Panginoon. Yung damdamin ang nasusunod. But then if we are very passionate in serving the Lord, true passionate in serving the Lord, true servings sa ating Panginoon, it is the heart of the Lord yung maisusulat po natin. And it is not ours. Hindi yung kasakitan ng damdamin natin, hindi yung nasa puso lang natin, hindi yung nasa kaisipan lang natin. But that, sabi niya, whatever you do your work heartily for the Lord. And not only that, pagiging passionate. But while we are being passionate, we must deny ourselves. Laging narinig ko ito sa ating pastor, sa mga pastor natin. Even exhort, sa pag-exhort. That is all, again, reminding us regarding this one. He is always reminding us not to be self-centered. But we have to deny ourselves to be zealous for God. We have to deny ourselves sa ating service, ating Panginoon. At you can see that Matthew 16:24 to 28. Sabi niya, then Jesus told His disciples, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Meaning, a total surrender sa ating Panginoon. That we must be zealous to totally surrender ourselves upang yung pagpunta natin sa simbahan ay tapat, totoo, masiggasig. Alam niyo kung masiggasig ang isang Kristiyano sa pagpunta sa simbahan o pagbibigay ng serbisyo sa ating Panginoon, wala pong kapaguran. Walang kapaguran. Physically, yes. But the joy of serving the Lord, hindi po kayo magpapagod. There's always an excitement na gusto nyong nating dumaan para sa ating Panginoon. Sabi niya, take up your cross. Diba? We must take up our cross. Which means we must be willing. We must be willingly die yung old self natin. Ibaon na natin yung old self natin. That's denying ourselves. Dahil kapag hindi tayo masigasig,
naisuko ang ating sarili, ang old self natin. Ito ang sabi ng Panginoon sa 26. Oh. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Diba? Ano magiging natin? Ano magiging natin kung andun pa rin po tayo? Kristiyano talaga. Ang Kristiyano maraming kaibigan. Nakikita ko yan. But then if we are still, kung nasa lumang sisidlan pa rin po tayo, kung nasa old self pa rin po tayo, at kung ang gawi pa rin natin ay yung gawi ng kamandahan, then we forfeit you forfeit your soul. Ano ibig sabihin nun? Yung last time sabi niya, nagsi-self-destruct po tayo. There will be a self-destruct na mangyayari. And there's no zeal. Wala tayong makitang zeal. Sa mga Kristiyanong, andun pa rin yung nakagawian, yung old self. No zeal to deny themselves. And then ang nakakalungkot, those people still, sila pa yung nagko-question sa mga taong nagiging seryoso sa paglilingkod. Well, in fact, sila yung ginagaya natin, yung mga nagiging seryoso talaga sa paninilbihan sa ating Panginoon. At sa mga naging seryoso sa paninilbihan sa Panginoon, this is the admonishment. Continue. Just continue, mga kapatid. Kung talagang ibinigay nyo na yung puso ninyo, you denied yourself for the Lord's glory, for your service sa ating Panginoon, and you're being serious to that, sige lang kapatid. Sige lang po. They may say a lot. Hindi ka na yung dati So be it. Because you are pleasing the Lord, not men. Sabi nga kanina. You are pleasing God. You are sa pagbabago ng buhay natin, in being serious, sa paninilbihan sa ating Panginoon, we are representing who? Jesus Christ. And yet, si Jesus Christ ang nire-represent natin, but ang kamunduhan pa rin ang nasa buhay natin. Ano na lamang po ang magiging encouragement natin sa mga nawawala? The lost souls. Kristiyano ka, di ba? Then how can you show that you've already denied yourself, your old self? And how can you show, masasabi natin, you are already following God, following Jesus Christ, if you have not denied yourself yet? So, admonishment ko pa rin sa mga nagbibigay, nagtutuligsa, nag-question sa mga nagiging seryoso po sa paninilban sa Panginoon. Gayahin niyo po yung nagiging seryoso. Wala pong kabawasan sa inyo yun. Wala po. In fact, madadagdagan pa ako ng pagiging masigasig ang inyong buhay para pagsilbihan ng ating Panginoon. March on lang, mga kapatid. March on. March on lang. Dahil alam nyo, hindi sila, yung mga nagiging seryoso po, hindi ang mga taong may sinasabay sa loob natin ang hindi pala sa inyo. Hindi ang mga taong yon ang magbibigay ng gantimpala sa atin sa naging seryoso. Sinabi naman po yan sa 27 eh. For the Son of Man is going to come with His angels in the glory of His Father. And then He will repay each person according to what he has done. According to what he has done. At kung ikaw ay naging seryoso sa pagiging pagsisilbi natin sa ating Panginoon, blessings will come into you. Not only you, but po sa family natin. The blessing of the Lord, the inheritance from heaven, we will receive. Diba, sabi nga, you reap what you sow.
You sow what you reap. Yeah. So if we did something good, zealously good, zealous for good work, then we will receive a good blessings as well sa ating Panginoon. At magagawa natin yung ginawa ni Titus, to be zealous. But then, napaka-bold naman nila para ihiyag ang salita ng ating Panginoon. They're very bold enough. Ang mga kaharap nila, mga elders na po. At sila pa ay nagtatalaga ng mga elders. Si Titus pa po, kalahin niyo yun, napaka bata. Siya pa magtatalaga ng pastor. We must only to be passionate sa ating service sa ating Panginoon. Masidhi na magserbisyo, masidhi na idenya. Napakaganda na magkaroon ng legacy. Kasi yung ginawa ni Titus, legacy po yun. Tignan nyo, naitala po siya sa Bible. There's only 3 chapters sa Titus. But then, yung Titus na liham niya lang, pero sa Corinthians, andun po siya, sa Timothy, andun po siya. Nabanggit siya yung mga nagampanan niya, nagawa niya. And that's legacy. At napakaganda po sa isang Kristiyano na makapag-iwan po ng legacy sa isang simbahan. You know why? Mapagkwentuhan lang yung nagawa mong kabutihan, zealously done for the glory of God, they will be encouraged. And so, yun po dapat ang gawin natin. We must zealously do things for the glory of God. Ng mga susunod po sa atin. Naalala ko si Kuya Chris eh. Yan, Kuya Chris, Pastor Chris pala. Si Pastor Chris, lagi niya sinasabi na dapat mag-iwan tayo ng legacy. Dahil ganun din naman, hindi lang si Titus ang nag-iwan ng legacy, kundi ang ating Panginoong Hesus mismo. Dahil ang ating Panginoong Hesus mismo, siya rin naman ang pinagayahan ni Apostol Pablo at ni Titus magpasa sa mga pastor natin ngayon. Na nabanggit ko last time, sabi nga sa Hebrews, to imitate your leaders, sabi niya. For they to imitate the Lord Jesus Christ. For they to imitate the Lord Jesus Christ. At yun po, bakit sila nakakapag-iwan ng magagandang legacy sa simbahan? Because they have denied themselves. They have denied. Hindi yung it is not, maging tayo po. And I believe, yung mga sumusunod na rin po rito, mga bago, I believe, someday soon, susunod po tayo sa yapak. Sabi nga ng Panginoon, follow me. What then are we here? Bakit pa tayo nandun? Simbahan, pumupunta ng simbahan, kung para lamang sa kaibigan, pwede naman kayo sa labas. Kung yun lang ang punto niyo. But then, nandito tayo sa simbahan because of the Lord. He said, follow us by denying ourselves. Diba? Meron din isang kapatid, sabi niya, Kuya, matagal na ako hindi nagpa-awit. Kaso, yung kasi yung sitwasyon. See? The zeal. Yung paano yung pagkamis sa kanyang ministry. And I pray we pray. Maging maayos. Talagang on and off yung sitwasyon sa kanila. On and off ng pandemic. Talagang tinatamaan. At yun nga, lahat ng yan ay ginawa rin naman ng ating Panginoon. Ano ba yung ginawa ng ating Panginoon? Anong ginawa ng ating Panginoon? He fulfilled the will of thy Father. And we too must fulfill. Starting with that. Be passionate in serving the Lord and denying ourselves. We must be zealous also to fulfill the will of the Lord.
Dahil hindi natatapos lang sa pag-deny sa ating sa ating sarili. At sabi kanina, is to follow Him. Sumunod po eh. Deny yourself. Take up your cross, follow me. May sumunod. Hindi po natapos doon. What way? Or how? In what way or how? Balikan po natin yung sa Titus 2:12. Can we go sa Titus 2:12? Yeah. Titus 2:12. So, teaching us that denying ungodliness and worldly lust. Ano pa? We should live soberly, righteously, and godly in this present world. We should live soberly, righteously, and godly. To be Christ-like, in short. To be Christ-like. So, andyan po, parallel po yan yung sa verse kanina. Parallel po yan dyan. It is to be Christ-like. Maliwanag. Maliwanag po na dapat nating sundin ang ating Panginoon. The light of this world. Dahil yun din naman ang kagustuhan ng ating Panginoon is for us to be zealous for God and let our light shine. To be zealous for God and let our light shine. And letting our light shine. John 8:12. Then Jesus again spoke to them, saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. Dito, sa atin, even po, yung mga nanonood, kung saan man po kayo, sino pa po sa inyo, sa atin dito, ang laging natitisod? Or pagkatisod? Or nakakatisod naman ang kapatid na yan? Let me say something in this sermon. It is the actually perfect opportunity to tell this message. Sa ating pong lahat, sa mga nakikinig po sa live. Now let me tell you, mga kapatid. Let me correct something on your thoughts. Let the Holy Spirit speak unto you from these words. Yung papasundan kayo sinabi ng ating pastor nung nakaraan, ng mga preacher po dito, o kahit saan po mga Christian churches, sa J-Wall Methodist, JIL, GCC, mga kapatid, do not think or masaging man lang sa isipan ng bawat isa na kapag meron nagpipreach po dito ay nagpapatama po ang mga preacher. Let me correct that straight. Never po nagagawing patamaan ang pulpito ko to. Never. Why? Bakit ko nasabi niyan? Bakit? Sa paggawa po ng mensahe ng isang preacher, masidhi, masinsin ang paggagawa po niyan. And you know what, mga kapatid? Preaching, napakalaki po ang accountability ng preacher dito po sa harap. Ang accountability ng preacher sa Diyos. Malaki po ang accountability namin. So it's not fair to say na nagpapatama po ang mga preacher sa harap. Because the accountability itself ay napakalaki po. At sa aming pagsusulat ng mensahe, masidhi, napakaingat po kami nagsusulat. Why? It's a matter of life and death ang hinahatid ng mga mensahero po dito sa pulpito. So please, I admonish each and every one not to think of that way. It's not fair for the preachers. It's not fair lalo na sa ating Panginoon. Dahil siya po ang nagtalaga sa mga preacher dito sa harapan. So let's not think about that.
At kapag naman po mga kapatid, nakakarinig po tayo ng mga mabibigat na mensahe, I admonish you, praise the Lord. Praise the Lord. Yun po dapat ang puso ng isang Kristiyano. And from that, we are showing our light. We are showing light. So, I admonish each and everyone. Mga kapatid ko sa pananampalataya, sa mga nakikinig, it is an opportunity for us as well to praise the Lord. Kung meron tayong makarinig na mabigat, natatamaan po tayo. Yung ego natin, yung pride natin, it is an opportunity na binabago na tayo ng ating Panginoon. For us, na lumabas yung ilaw sa atin. Yung ilaw na kagustuhan ng ating Panginoon na meron tayo. And that's the way we must praise the Lord. We must praise the Lord. Kapag nakakarinig po tayo na preaching na mabigat sa harapan. And that way, you know what, mga kapatid? Yung mga ginagawa ng mga preachers dito sa harap, they are showing zeal to God. At yun yung dapat nating katularan. What zeal do they have? And even me, nung ako po'y nasa upuan rin na yan, hindi ko maintindihan noon. But then, bago pa man po ako napasok sa leadership, sabi ko noon, sigurado ni Deacon Lemalian, sabi ko, I'm putting myself into the shoes of leadership because I want to see their hearts. And I saw their hearts, the zeal for the Lord. At yun po dapat ang meron sa puso ng bawat isa upang makapunta po tayo dito sa simbahan ng tapat sa Diyos at gawin natin yung mga ministry natin na bukas ang puso. Zeal for God. Hindi lang po sa simbahan. Even in our family. Sa parents natin, kung meron silang sinasabi sa atin, for us to be corrected, to accept. That way we are honoring our parents. It's one of the commandments ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, be open sa inyong puso. God wants you to, gusto ng Panginoon, yung ilaw mas umilaw pa, mag-shine sa ating mga buhay, mga kapatid. Because if we have that kind of thoughts, yun po yung nag-hinder sa atin para lumago. Yun po yung nag-hinder sa atin para hindi natin magawa ng tama yung ministry natin. Yun po yung nag-hinder sa atin para hindi magkaroon ng ilaw na maliwanag. And you know what? It's a zeal for the Lord. It's just because yung zeal for God and the fear of the Lord, kaya namin or kaya kami nakakapagsulat ng mensahe para sa lahat, para sa ating Panginoon. It is the zeal for God and the fear of the Lord. Kaya namin na isusulat ang mga mensahe ito. And I hope, I pray, and I admonish, ganun rin po maging puso ng bawat isa. Whenever we do our ministry, do it with zeal for God. Do it with the fear of the Lord. And that way, we are shining in front of God. Bibigat. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. And alam nyo, naalala ko yung tisod word na yan, yung tisod word. Sabi ng isang pastor, I don't know kung sino yung pastor, sabi ay, kung natitisod ka pa kapatid, ang mga natitisod lang ay nasa dilim. Wala sa liwanag. Eh kung nasa liwanag ka, matitisod ka pa, makikita mo yung daan eh. Or otherwise, hindi nakafocus sa daan. Sabi ng Panginoon, I am the way. Hindi nakafocus sa ating Panginoon. So ang mga natitisod, nasa darkness pa rin po. And those tisod words is from us.
from people. It's your reaction. So para hindi po tayo matisod, ay tignan po natin yung ilaw ng ating Panginoon. Tignan po natin ang ilaw niya. Ilaw ng buhay at ang ating Panginoong Hesus. Let's remember yung kanyang mga salita. Whenever temptation comes, remember His words. Remember His words. Whenever trouble comes, remember His words. If there's trouble, sabi niya, be glad. May turo na yun last time. Be glad. At labi ko, ito siguro lagi nyo naririnig ito sa akin. Na kapag merong trouble, merong nakaranas ng hindi maganda sa kapatid o kung sino man o sa paligid, this is my question. What is your response? Yung response po natin ang titignan. Yung kabila. It is our response. You know why? Yung response natin ang importante. Because dun nakikita yung ilaw ng ating Panginoon. Yung ilaw na ipinasa niya sa atin. The light. So, what is our response? And the best response, is to let your light shine. Ano naman ang ating Panginoon, Matthew 5:16. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Your response must show the light of the Lord. So, again, let your light shine before man. That way, they too will glorify the Father who is in heaven. Ngayon, ito yung challenge. If we are zealous for something, for the glory of God, let's make it priority. Matthew 6:33. Seek ye first. Lagi po yan. Seek ye first the kingdom of God. Hindi po ba? Andun ka agad. Seek ye first. Let's make it priority. Zeal for God affects our attitude and actions. And the Lord Jesus Christ expects us to be zealous for good works. He is expecting us, as it was said sa Titus kanina. Because of His grace, meron po tayong zealous to do good works. And I will repeat what Paul said to Titus. These things, mga kapatid, these things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Let's pray. Maraming salamat po, Panginoon. Muli sa mensahe ninyo na binigay sa amin, Panginoon. Lord, truly pinakita ninyo that zealousness is very essential and important sa buhay ng bawat Kristiyano, Panginoon. And because that way, Panginoon, we are pleasing you. Kaya maraming salamat po muli sa mensahe ninyo. Lord, I pray na tumingin paglakad bilang Kristiyano sa mundo ito. Salamat po muli, Ama. This is our prayer in Jesus' name at sa paggabay ng Banal na Espiritu. Amen.